So, gumawa po tayo ng data encoding software or system na offline at pwede po natin gamitin sa ating smartphones, Android man yan, iPhone, iPad, sa ating Windows at saka sa Mac. So, dahil ito po ay browser type, ipakita ko po sa inyo kung paano siya ginagamit. I-enter nyo lang po yung username nyo. And then, i-click nyo lang po yung OK. So, lalabas na po ito. Meron tayong tatlong tab, Academic Lesson, Arcade Module, Progress Monitor. So, sa Academic Lesson po, meron po kayong 4 na unit na pwede nyong gawin. Nababago-bago po siya. And then, doon naman po sa Arcade, pwede po tayong maglaro. Meron kayong 3 live. Sample po natin. Ita-type natin yung ating games. Yan. So, ganyan po siya nilalaro. And then, pag na-game over na po, naubos na yung 3 buhay natin, ay mag-i-stop na po siya. Ang kagandahan po dito, ay nare-record po yung ating mga activity. And pwede po kayong mag-add, edit ng user, or pwede po ito sa multiple user. Now, punta po tayo sa academic lesson. Same pa rin po. Mamomonitor nyo yung progress nyo, yung accuracy nyo. At kung sakali po na gusto nyong i-wipe out yung ating data, ay i-click nyo lang po itong wipe out data. Ang password po niya ay Erlan. So, pag kinlik nyo po yung Erlan, mawa-wipe out na po yung data. So, ganun po siya kasimple gamitin at gawin. Now, meron pa po akong isang ginawa din. This is the version 1. Pwede nyo rin po itong gamitin. So, ilalagay ko lang po ito kasama nung folder location kung saan po nyo pwedeng i-download yung nauna, magkasama po sila. So, kung mapapansin nyo, may arcade matrix din po siya, and then performance database. Saka meron po siyang key drills. Now, parehas po ito ilalagay ko. Makikita nyo po siya, ang itsura po niya ay ganito. Ito po yung unang pinakita ko sa inyo. Ang file size niya ay 38 kilobytes at yung pangalawa ay 36 kilobytes. Download link po ay makikita nyo po doon sa information ng video. So, tested na rin po natin to. Nagagana siya sa Android man or iPad.